Was this surprising, the fact that Leni Robredo came up with this endorsement of these two candidates? Partly surprising, partly hindi. No? Una ay ayokong i-presume na alam ko yung thought processes ni Vice President Leni. I also do not want to presume na alam ko yung kanilang mga organizational processes sa ganyang klaseng pag-endorse. No? Panahon yata ng endorsement ngayon dahil simula tayo last week, endorsement din ni Sara, di ba? Kaya mukhang si Camille. Pa yan. Dadami pa yan yung ganyang klaseng mga endorsement. Pero dito kay Leni, from my limited interaction with her, dun sa aking imperfect vantage point, ang alam ko ay si Leni ay hindi naman organizational yung kanyang endorsement. It's more personal. Yun yung kanyang basihan. Halimbawa, with Manny Pacquiao na hindi nakakagulat, nung tumatakbo sila parehas for president, nabanggit ni Leni na kung hindi siya tatakbo for president, ang i-endorso niya si Manny Pacquiao. That's a mouthful, di ba? Coming from her. Yep. No? Kaya hindi nakakagulat na i-endorse niya ngayon for the Senate dahil naniniwala siya na si Manny Pacquiao has a good heart in spite of all the criticism sa kanya. So, yun yung kanyang pinanggagalingan. Yun yung kanyang pinanggagalingan. Yung kay Abalos, kung maaalala nyo, last year, nakatatlong dalaw yata si Abalos sa kanya. Diba? Dumaan sa bahay niya sa Naga. Parang kumukuhan. Tawag dyan. Hindi naman lumuluhod. Pero parang nagpipay homage kay Leni. At the same time, mukhang nung si Abalos, yung secretary ng DILG, ay meron silang mga partnership o tulungan para dun sa mga LGUs na tinutulungan ni Leni. Kaya meron silang limited working relationship, no? Ni Abalos. Tingin ko yun yung kanyang pinanggagalingan. Pero inuulit ko, I doubt kung yan ay organizational endorsement. It's more personal, batay doon sa kanyang limitado na interaction dito sa dalawa. Panghuli, ay yung kanyang inendorso kasi 4 lang naman Kiko, Bam, Heidi, at saka si Kadodoy. Yung nag-iisang mangingisda na nanalo ng Magsaysay Award. Kilala ko rin na kasama namin sa atin ito, yung si Kadodoy. Kaya hindi naman ganun kahirap na dagdagan mo pa ng 2. No? Dahil hindi pa naman puno yung iyong slate. No? Kaya yun yung aking appreciation dito. Whether ako ay nag-agree is another thing. Pero si Laila de Lima, kakalabas lang ng kanyang video today na sinasabi niya na pinagkakatiwalaan namin si Vice President Leni Robredo dito sa kanyang ginawang endorsement. No? At in a way, sinusuportahan namin siya rito. No? Ganun kasimple yung ginawa ni Laila. Para naman siguro makampante yung mga pink wave na medyo up in arms. No? Nagagalit na bakit in-endorse itong dalawa na nasa admin slate. At saka may mga questions sila. Okay. Alan, ikaw, ano bang tingin mo rito sa endorsement ni Leni Robredo kay Pacquiao at kay Abalos? Especially, maraming mga kakampings yung sabi ni Senator Edu ay up in arms, no? May mga rito, medyo nagulat, no? Okay, na bad trip. Ako, hindi ako makapaniwala na tonight, si Senator Edu yung naging parang pure as driven snow and white as a dove. At ako yung parang naging malisyoso sa aking magiging sagot. Grabe. Nabaliktad na talaga ang mundo. Because actually, I love the answer of Senator Edu. It comes from a good, pure place, good heart. Ako medyo malisyoso yung tingin ko dito Ang sagot ko dyan, relax lang kayo mga kakamping. Dahil nung umpisa ng programa, sabi ni Ian Esquera, ano ba ang common denominator kay Manny Pacquiao at kay Benner Abalos? Magaling magboxing, masigip ang damit, etc. etc. Pero nakalimutan mo yung very important common denominator. They're both at the 11th or the 14th spot. So I think, and by no means am I saying that I'm involved in any way, shape, or form with any of the campaigns of these people. I'm in no way, shape, or form involved in the decision-making of the Vice President, former Vice President Leni Robredo. Pero you have to apply game theory here, yung tinatawag nating Nash equilibrium. Perfect example of game theory, brilliant move, whether it is calculated or not. Senator Edu believes in the Vice President's pure heart, as do I.
Pero whether she intended it to be or not, I think this is the brilliant tactical move dahil bakit galit yung mga kakamping? Kasi sinabi nila, in-endorse ni Lenny Robredo si Manny Pacquiao at si Benor Abalos ideologically. Hindi natin kakampi ang mga yan. I will never vote for these guys, even if Lenny endorses them. Exactly. Exactly. But what's the other outcome? The Marcos loyalists, the Marcos supporters will see, uy, in-endorse ni Lenny si Manny Pacquiao at si Benhur Abalos. Hindi ko na iboboto yung dalawa na yan. Dahil mga dilawan pala yung mga hayop na yan. So what happened? She cleared the way for Bam and Kiko because they're all at the 11th to 14th spot. That is classic game theory. As I've discussed many times on this show, basement stomping, ceiling pulling. That's classic game theory. Kasi ideologically, siguro kilala naman ni Vice President. I'm not trying to get into her head. I'm not saying this that she gave this thought, no. Pero kung tunay kang pinklawan, kakamping, liberal, hindi mo naman talaga iboboto si Manny Pacquiao at si Benor Abalos kahit in-endorse ni Lenny yan. That's not the way by DNA, that's not how you operate. Kung ikaw ay talagang pinklawan at fan ni Lenny Robredo, you're going to vote along ideological lines. Pero yung mga Marcos fanatics na, mga Alyansa fanatics nakita, teka, ba't kasama ng ano yan, dilaw? Hindi mo na nga iboboto yan, makakabawas. I think it's brilliant. Okay, pero pwede kasama ba sa game theory mo yung endorsement ni Pacquiao at saka ni Abalos ay iisipin ng mga BBM, teka, may dalawa tayong kandidato in-endorse ng leader ng mga pinklawan. Baka pwede na rin nating isama doon sa ating dalawang bakante na slate. Si Bam. Si Kiko at saka si Bam. Yeah. Doon sa iyong game theory. Yeah. Iba naman yung framework, pero hindi ilalaglag si Pacquiao at saka si Abalos, no? Pero dahil in-endorse siya ng pinklawan, may dalawang bakante ang alyansa slate. Baka pwedeng ipasok naman natin yung dalawa para namang meron namang palitan. Net favorable outcome. Yeah. Masyado naman tayong swapang. In-endorse na ngayon dalawa sa atin. Endorse na rin natin yung dalawa. Isama na rin natin. Tandaan natin, hindi zero-sum game ang Senado. 12 ang pipiliin mo. Hindi 1:1 swap. Hindi siya 1:1 choice eh. So, ang action talaga na mangyayari dyan, yung 11th to 14th. Yan yung, dyan talaga mangyayari lahat ng mga dynamics.